Hi! Welcome back to my channel. This is the Mr. Channel, and on this episode, let's do a chikahan while I'm getting ready, no? So, getting ready with me while making chikahan. And for this chikahan, I'm going to make sausaw, or I'm going to makikifiesta ako dito sa very hot topic na pinag-uusapan ng maraming YouTubers out there. And that is the recent walking out of Senator Raffy Tulfo from the hearing na hinihead or kinoconduct ni Senator Bato. Actually, ang dami ko medyo late na tong reaction ko, but I'm doing this anyway because I wanted to share my thoughts and opinions then. And so, yun nga, napanood ko na yung mga reaction video ni na Attorney Libayan, I.M. Shanwayne, Direct Freddy, si Teacher Mark Reacts, and si Kayo, kasi yan yung mga personalities na pinapanood ko dito sa YouTube on a regular basis. And, anyway, while making chika, I'll just get on with getting ready. And kita nyo naman, namumutla yung mukha ko. Very pale. If you can see, medyo basa pa yung dito ko. Kahihilamos ko lang kasi. And I will just flash yung mga products na gagamitin ko on this video dyan sa screen para dire-diretso yung daldalan natin. Okay? So, yun. This one first, my ultralight matte sunscreen with oil control matte finish skin blurring effect. Okay? So, ayun na nga. Since napanood ko na yung mga reaction videos ng mga kinauukulan nating iniidolong at hindi naman iniidolo, but sinusubaybayan ng mga content creators dito sa YouTube. So, I decided, maglalabas na rin ako ng opinion kasi, you know, it's, Raffy Tulfo is starting to really build up himself as a potential candidate for presidency. Parang yun yung naririnig-rinig natin at nakikita-kita nating mga usapan sa social media and sa mga news outlet, no? So, ayun nga. Actually, I've been trying to make reaction videos kay Raffy Tulfo many months ago na. Actually, since last year. But, parang hindi ko lang siya na-upload and so hindi ko na nagagamit. But, ito lang kasi, itong recent action niya sa Senate, which is, yun nga, nag-walk out siya dun sa hearing na kinoconduct ni Senator Bato with a few policemen. Parang very uncalled for yung ginawa niya and very off. Sobrang na-off ako doon sa ginawa niya. Especially when I saw yung video clippings from the mga live stream ni na Attorney Libayan and Kayo and Teacher Mark. So, yun nga. And I'm just going to try to make this quick lang, Kasi naman, mas magaganda yung mga explanation and yung pagdadissect nila Kayo, nila Attorney Libayan, nila I.M. Shanwayne tungkol dito sa issue na to. So, ako, yun sa akin lang is 4-point bullets lang of what I want to say and share. Wait, ano namang gagamitin ko? Okay, foundation. Anyway, ayun. So, 4 points lang. So, first point is, yung ginawa niya ni Senator Tulfo, for me, in my opinion, is parang unbecoming of a senator na siya. Kasi, first and foremost, ano bang purpose? Ba't kayo nandyan sa Senate? Ano bang purpose? Ba't kayo nagsi-Senate hearing in aid of legislation? Hindi ba that's to review the laws and see if meron ba kayong papalitan or meron bang kailangan i-update or meron bang kailangan idagdag sa mga laws and patakaran natin, di ba? So, that's one. And you, walking out just because nainis ka? Nainis ka ba talaga? What happened? What happened there? Kasi, from the mga videos, we can see na parang nainis lang siya eh.
Nainis siya, hindi niya na-contain yung emotion niya. Nag-walk out na lang siya. So, parang, by walking out, meron ka bang na-resolve dun sa issue? By walking out, meron bang na-clarify na magulo dun sa issue, sa loss? O, di ba? Dun sa problem, meron ba? Di ba? Parang, wala. Kasi, hindi natapos eh. I mean, hindi man natapos, hindi ka kung si Senator Raffy Tulfo yung nagugulhan siya o hindi niya masundan yung patakaran, yung proseso yung flow ng pangyayari, lalong wala siyang nahita kasi mali siya eh. Hindi niya tinapos, di ba? Pinupusyahan nila tapos hindi niya tinapos. So ano yun? Di ba? Very unbecoming of a senator kasi kung senator ka, the purpose that you have there is to really dig deep dun sa mga pangyayari. Kung nagkaroon man ng anomaly or something. It's, yung purpose mo dyan, yung trabaho mo dyan, is to really hugutin from dun sa mga resource person, yung mga information. Diba? Mga detalye, mga, ano yung naging takbo ng mga pangyayari, and then, i-investigate mo if yung ba naaayon pa sa batas or hindi na. Yun kasi talaga. So, it's unbecoming na parang pag nainis ka, aalis ka. So, di ba? Parang, it's really unbecoming of a senator. Hindi ganun dapat ang isang senador. Kasi, dapat mo nga nakakaisip ka ng mga, solusyon dun sa nagiging problema ng mga batas natin. Yun yung purpose mo dun eh. So, yun. That's unbecoming of a senator. Dapat patient ka. Dapat very, yung mausisa. Yan. You're out there to get answers. So, magtatanong kung salasalabat yung sagot. Tanong ka pa rin ng tanong para ma-figure out nyo pare-pareho kayong mga senator. Yung kung saang punto nagkakaroon ng problema or ano yung mga pain points nung batas or nung nangyari, di ba? Yun eh. Okay, second point. Enough na ba yung foundation ko? I'll put more. Parang ito yung binili ko from Mary Todd. Parang kinain niya lang yung product. Ayun o. So, anyway, maganda pa naman sana siya sa balat. I mean, very soft pa naman sana siya. But parang kinakain niya yung product. Anyway, okay. Second point. What's this? Okay, so second point. Yung pag-walk out niya is very disrespectful for me. In my opinion, that's a very disrespectful action na ginawa niya in front of many people. Not just kay Senator Bato being the head of that committee, but it's very walang respeto dun sa mga taong nandoon. Dun sa mga taong nag-alat ng oras para pumunta doon, para makinig, para magbigay ng information, magbigay ng nalalaman nila tungkol sa facts nung pangyayari o nung issue. Nagpunta sila doon, nag-effort sila doon para pumunta doon dahil nga ang kailangan is i-figure out kung anong naging problema. And i-figure out if naayon pa ba sa batas natin yung mga ganon. Tapos aalisan mo lang sila right in the middle of it or parang kaumpisa pa lang ata. I'm not sure kung anong part na nung Senate hearing yung part na nag-walk out siya. So, diba? Very disrespectful to everyone. Diba? And ikaw parang how can you even do that? Ikaw yung senador. Ikaw yung, diba? Nakafocus sa'yo yung maraming tao
Tapos bigla kang aalis. Why? Kasi nainis ka, hindi mo masundan yung mga sagot, hindi mo maintindihan yung flow of actions from different sources, different people. Hindi mo ma-process, ganon. Kaya nainis ka na lang, na bad trip ka, tas umalis ka na lang kaysa sumabog ka. And if, let's say, pasabog na siya, yung uminit talaga yung uling yung pasabog na siya, yung pag-walk out ba yun ba yung dapat niyang ginawa? Or dapat tumahimik na lang muna siya, makinig siya sa iba, and let the people throw out kung ano yung nalalaman nila doon sa nangyari, di ba? So yun, sobrang disrespectful yun. At saka, if you will see, nung napanood ko yung clipping, si Senator Bato was actually in the middle of explaining. Nagsasalita pa si Senator Bato, explaining kung ano yung part na naguguluhan si Raffy Tulfo. And bigla siyang nag-excuse. Okay, fine, nag-excuse ka, pero yung, ano ba yung excuse mo? Excuse me, aalis na lang ako kasi hindi ko matake. Sobrang disrespectful, di ba? I mean, what? Hindi mo ma-contain yung emotion mo? Aalis ka na lang? Nag-excuse ka pa? Sabay sisibatan mo lang din naman pala. Kala ko naman yung pag-excuse niya is meron siyang i-inject na clarification or point na hindi na-mention ni Senator Bato, di ba? Sobrang disrespectful. Nagsasalita pa yung tao, hindi mo man lang pinatapos mo na bago ka nagsabi ng excuse me, aalis na lang ako. Di ba? Pinutol talaga sa gitna eh. Sobrang bastos. Sobrang disrespectful. Sobrang wala sa hulog. For me, ha? In my opinion. Sobrang off. Yon. Tapos, next is, what was that walking out about? Ano yun? Ano, para saan yung pag-walk out mo? Ba't ka nag-walk out? And bakit pag-walk out yung ginawa mo? Kung naguguluhan ka na, Senator Raffy Tulfo, what was that about? Is that a display of attitude? A display of incompetence? Dahil hindi mo mag-grasp yung scenario? Or is that an excuse not to proceed anymore and just do something else? Because maybe feeling mo, you're going nowhere. Or maybe baka ikaw lang yung going nowhere. But for the rest of the body na nandun, para sa ibang tao doon, they're trying to go to pinpoint kung ano yung naging problema. Saan banda naging problema. Diba? So, what's that? I mean, ano yung pag-a-attitude dyan? Anong gusto mong paratingin ng pag-a-attitude mo dyan? And, dapat bang nag-a-attitude ka dyan bilang ikaw yung senator? Diba? Very, talaga, parang, ano yan? Anong display yan? Display ng bad attitude? Of all people, bakit ikaw yung mag-a-attitude dyan? Diba? Senador ka, nasa Senate kayo, and dapat nagtatanong ka dyan, hindi nag-a-attitude. So, ano ba, pinapakita mo ba yung level of competence mo na hindi mo maintindihan, so, tatalikuran mo na lang, aalisan mo na lang, just because hindi mo mapalabas yung gusto mong palabas? Diba? I mean, anong gagawin mo kung yung gusto mong mangyari, hindi yun yung nangyari? Sino magbe-bend? Ikaw ba yung tao na nandun dun sa sitwasyon, ng mga pangyayari na yun? Ikaw ba yung nandun? Hindi naman, di ba? So, bakit pinipilit mo yung gusto mo? Di ba? Bakit po pinipilit na nagsisinungaling yung isa dun sa yung mga pulis dun? Kung hindi naman sila talaga nagsisinungaling, sinasabi lang nila kung ano yung dun sa punto de vista nila na nangyari. Kung ano yung kung anong ginawa nila, yun ang kinukwento nila doon, sinasabi nila doon. So ngayon, kasi hindi naman isang linya lang yung pangyayari di ba? May simultaneous yan na nangyayari. And yung the way I understood it from the explanations
and analysis ni na Caillou, ni na Attorney Libayan, ni na Direct Freddy, ni na I.M. Shanwayne, the way I understood it, yung mga tao na nandun, dun sa scenario na yon, dun sa sitwasyon na yon, was there, they each have their own role. May kanya-kanya silang partisipasyon, or may kanya-kanya silang assigned role dun sa gagawin nila. And dun sa gagawin nila, may parang succession. May sunod-sunod na, ito kailangan mo na mangyari. Ang taong involved dito is yung police number 1. Then, after niyang magawa yon, if successful, susunod na pangyayari is ito ang gagawin, and ang point person dito is itong number 1. At ito yung mga dala-dala niyang dokumento or whatever, or paraphernalia, or kung nasa kanya pala yung search warrant, yung warrant of arrest. 'Di ba? So, bakit mo ipipilit, Raffy Tulfo, yung gusto mong flow ng pangyayari? Hindi naman ikaw yung nandun. 'Di ba? Nagtatanong ka lang eh. So, tanggapin mo, i-absorb mo kung ano yung information na natatanggap mo, tapos tsaka mo i-process, i-analyze. Bakit hindi mo ba ma-analyze? Kaya, nag-walk out ka na lang? Hindi mo na kinakaya? Or, is that, parang yung pag-walk out mo is that to display na meron kang impact doon sa investigasyon, doon sa Senate hearing, and pag wala ka doon din, wala nang mangyayari. And who are you para i-pacify ka or i-comfort ka nung the entire body ng mga taong nandoon, especially si Senator Bato? Bakit yung naman kung mabad mood ka or mabad trip ka, di ba? Hindi naman ikaw yung center and focus nung hearing. Ang center and focus nung hearing is i-clarify kung ano yung problema do sa issue. Hindi ikaw. Hindi yung mood mo, hindi yung kung komportable ka ba sa naririnig mo or hindi. Hindi yun eh. So, ano yung pag-walk out mo? Ano yung ibig sabihin nun? Di ba? I mean, and nakakatawa nga nung dun sa video ni Attorney Libayan, sinabi niya na parang nung umalis siya, nagkaroon ng kalinawan among dun sa mga taong nandun. So, eto, nasabi on record na ganito kasi talaga yung proseso niyan. And si Senator Bato, as being a general or head ng PNP before, alam niya na nangyayari talaga yon, considering all factors and situations and circumstances. Normal pa. Kumbaga, within the boundaries pa of regularity, yung nangyari during that time, doon sa issue na yon. So, sorry ka na lang, Tulfo, na-miss out mo yung opportunity na yon para maiintindihan yon. So, nananatili ka pa rin dyan sa kakaunti or dyan sa limited knowledge and information na alam mo na meron ka kasi hindi mo tinanggap kung ano yung bagong information or bagong perspective na binabato sa'yo ng mga resource person doon. So, hindi nila kasalanan yun. Okay? So, ano yung pagde-display mo dyan ng attitude? Ano yan? Excuse na lang ba yan para hindi mo na gawin yung trabaho mo bilang senador? Kasi nauumay ka na ba? We don't know. I mean, what's that? Walking out of a Senate hearing. I mean, so, hindi ba importante sa'yo yung Senate hearing kaya walk outan mo na lang? Ganun ba yun? Hindi importante sa'yong magkaroon kayo ng solusyon dyan? Or ng clarity kung meron mang malabo na hindi nasunod yung mga pulis? Or meron pala silang ginagawang dapat palang hindi nila ginagawa? So, you miss out the opportunity to iron that out. Kasi, malis ka na lang. 'Di ba? Pero ano yun? Mas gugustuhin mo na lang bang pumunta sa iba? Maybe dyan sa programa mo, sa RTIA? Kaysa gawin yung trabaho mong ayusin yung gulo, kung gulo man yun? Wala malis ka eh. Yan ba ang potential leader? Diba? Okay, and then yung last point ko. Dito. Sa
sa mga tool fanatics out there, you know, na believe kay Raffy Tulfo. I know I'm not one of them. I'm not a tool fanatic. I'm not a fan of this guy and his ways and his style. I'm not really. I actually do not like it. So, yung sa mga tool fanatics dyan, so, ayan, nag-display ng attitude, nag-atichona ang inyong butihing senator. Proud ba kayo? I mean, yung pag-walk out niya in the middle of pagsosolve ng isang issue, kabilib-bilib ba yan? Yan ba yung katangi ang kabilib-bilib at kapuri-puri sa isang senador na ginugroom nyo na maging eventually maging presidente ng bansa natin? Kapuri-puri ba? Kabilib-bilib ba yung inesta ng idol nyo? Proud pa ba kayo? Kasi yung ganyang bang pag-uugali ay makakasolve ng mga problema ng Pilipinas at ng mga Pilipino. I mean, dyan pa lang sa pag-uunawa ng pagsaserve ng warrant of arrest sa isang tao, hindi mo na ma-process maigi. Umiinit na ang ulo mo. Hindi mo na matake yung mga information sa iba-ibang faction ng kapulisya. What more kung ang isosolve mong problema is kagaya ng problema ng Afghanistan at saka ng Ukraine. Ano? Paano gagawin mo kung ikaw yung nandun? Magwa-walk out ka ba? Mas malaking problema yon. Baka nga. Kasi yung create mong problema dati dun sa mga OFWs ng Kuwait. Quiet ka bigla pagkatapos mong magbitaw ng salita ng mga let's send a strong message to the Kuwait government, ganyan. Tapos nung blinak out tayong Pilipinas, biglang talikod ka, tameme ka. Baka ganun ka talagang klaseng leader. I mean, ayan nahahalata, nakikita sa kung paano ka mag-process ng mga issues at mga problema ng Pilipinas. Ganyan ang ginagawa mo, ganyan yung nagiging style mo, ganyan yung nagiging pamamaraan mo. So, tool fanatics. Ganyan ba yung leader na gusto nyo? Sa tingin nyo ba yung ganyang klaseng leader, makakapag-provide sa atin ng sa inyo, makakapag-provide sa inyo ng panghabang buhay na ayuda? Baka mamaya niyan, 1 taon pa lang niya sa office, makaaway niya na yung napakaraming bansa at magutom tayo pare-pareho dahil sa sanctionan tayo ng UN or ng something. Dahil yung presidente natin palaging naka-flight mode kapag medyo ang problema sumiseryoso na. 'Di ba? So, sa tingin nyo ba nakatulong sa Senado yung pag-walk out niya? 'Di ba? Naka-advance ng 1 step forward yung Senado dun sa hearing na yun. Para dun sa particular hearing na yun. So, sa tingin nyo ba may kakahinatnan yung Senado natin kapag or let's say, may kakahinatnan tayong bansang Pilipinas kapag yan si Senator Raffy Tulfo balang araw maging presidente natin at ganyan ang kanyang style ng pagsosolve ng problema or ng pag-figure out kung ang isang issue ba dapat problemahin natin o hindi on a national level. Kung sa paggawa pa lang ng batas, walk out na siya or naglalatag na siya ng banig kapag hindi niya na matake. What more kung, 'di ba? Ang isosolve niyang problema crisis talaga. National crisis talaga, kagaya ng gera.
or famine. Alam niyo yun, yung taggutom. Or even yung pandemic. Si President Duterte during the pandemic time, i-upload ko lang siya because kahit papano hindi naman on a general level nagpanic mode yung buong Pilipinas. Kahit papano hinandle pa rin niya sa abot ng kanyang makakaya. It's just that syempre hindi lang naman siya yung kikilos during the pandemic time. But the pandemic is really a very challenging issue and problem for the nation sa bansa natin nung time na yun. Sa tingin nyo ba, kung si Tulfo yung presidente nung time na yun, sa tingin nyo ba, naka-deliver siya ng maayos para sa bansang Pilipinas? Or nag-attitude na lang siya, kagaya ng pag-attitude niya dyan sa Senado recently? Diba? Ano sa tingin nyo, mga Tulfonatic? Sige, sumagot kayo. Gusto kong malaman kung ipagtatanggol nyo pa ba si Raffy Tulfo ng ganun sa ganyang nakikita yung walk out siya sa simpleng issue. Walk out siya ng ganun. Hindi niya matake kasi mga pulis yung kausap niya. Dahil, diba, for the longest time, alam natin mainit ng dugo ni Raffy Tulfo sa mga pulis. But one thing for sure, with this display of attitude and action, para siyang nagtantrum, di ba? It's really very unbecoming of a senator. I'm just going to be surprised if marami pang believe sa kanya until now. Because of this walking out incident. Kasi, di ba? Hindi maganda eh. Hindi maganda. He could have controlled his self, his attitude, or he could have controlled his mood and his emotions nung time na yun. I mean, kasi diba, senator ka, nandiyan ka para magtanong, mag-imbestiga, tapos nadadala ka sa mga sagot ng mga pulis na feeling mo hindi ka sinasagot ng maayos, or kasi baka nga kagaya ng sinabi ni Senator Cynthia Villar before, kasi naka-preset na yung mind mo, yung utak mo, na ina-expect mo ganito yung sasabihin ng mga pulis tungkol sa issue. Ina-expect mo na ganito ang nangyari, kaya ganito yung lalabas na impormasyon. Paano nga yun kung hindi ayon dun sa gusto mo? Paano gagawin mo ngayon, di ba? I'm just trying this new Mary Todd Cream Eye Shadow Crayon that I bought recently. Na-try ko na siya ng maraming beses. So, right now, medyo, inaano ko pa. I'm still getting used to the product itself. Pero it's very creamy. I applied, yung binili ko rin na eyeshadow primer. Cause, tinry ko na siya na walang primer. And, after some time, nagkikrease siya dun sa mata. So, right now, I'm trying naman na with the eyeshadow primer. And kasi aliw na aliw ako sa kanya kasi tingnan nyo, parang yung magic pencil yung itsura niya. And it's very slim, very handy pag doon sa makeup kit nyo. Anyway, so ayun. Kayo, anong masasabi nyo? Kasi it's really parang surprising, nakakagulat na parang, ano ba to si Raffy Tulfo? Si Senator Raffy Tulfo? May walk out ka pa ngayon? Wala ka nang... Alam niyo, feeling ko, yung ginagawa dyan ni Raffy Tulfo is parang nilalabas niya lang lahat ng mga antics niya na alam niya dyan sa setting. Tapos parang nandun na siguro siya. Siguro meron siyang, in my opinion, meron siyang playbook na parang, pag gantong issue, gantong
scenario dapat tayo. Or pag gantong issue, gantong display dapat yung gagawin natin. Gantong effect, gantong drama, gantong eksena dapat ang mangyari dyan. Kasi gantong issue yan. Itong mga tao na to yung mga nandyan. So, dapat ganito yung mangyayari dyan. Alam niyo yun? Parang ganon, ha? It's just my opinion and observation. And being a student of, a graduate of mass communication. And of course, may konting touch din naman tayo sa broadcasting. The way kasi I see Raffy Tulfo, even before, kaya hindi ko feel yung program niya is, hindi siya parang public service talaga for me. It's more of like a program, a drama series na parang it's more of a reality type public serving. Hindi rin eh, kasi inabutan ko yung program before na Kapwa Ko Mahal Ko, which is a public service program, and yung mga issues na ina-address nila doon is walang-wala yung issues na ina-address sa Raffy Tulfo in action. As in, yung mga cases dun sa Kapwa Ko Mahal Ko talaga before is really cases of people in need talaga. Sobrang in need. At wala ka halos mapapanood dun na issue ng pamilya, which is yung Raffy Tulfo in action, in my observation, banks on issues of, Filipino families na sobrang nakaka-turn off naman. I mean, diba, isyong pamilya nga inilalabas nyo in public. So, hindi siya maganda talaga for me. Anyway, so ayun, nilagay ko lang yung shade na, sorry, nakalimutan ko na. Okay, so the reason why I chose this shade, yung brown shade niya, is kasi gusto ko yung mga gantong effect lang na very light. Almost no makeup, but it's not. So, yan. Again, very creamy siya. Ako, for me, medyo nahirapan ako to blend. Kasi parang ang taba nung pinaka-end niya. Ang taba niya. Very rounded siya. But, that's kind of good when you, paglapat nun sa mata nyo, medyo malaki na yung area na nalalagay niya ng product. And so, may part doon na supposedly madali i-blend. But for me, nahirapan ako medyo kasi maybe because maliit lang yung mata ko. So, yung area and yan. So, even if ayokong paabutin banda dito, aabot siya kasi malaki nga yung end ng product. So, I hope they can make na medyo pointed or medyo mas slim yung area na yun. But yun nga, medyo creamy siya. So, blending wise, for me, nahirapan ako. But, it takes practice naman. So, yun. And right now, I don't know if you can see, but sa mirror ko, nagsistart na siyang mag-form ng crease. So, I'm going to blend it out again. Kasi nga, cream siya eh. And I think you have to use a setting liquid or a setting powder for this to stay. But, yan muna. I'm going to put pala yung meron siyang shimmer end. Yan. Meron siyang shimmer. So, I'm going to put that here in the middle. Sa gitna lang. Like this. Yan, kita niyo ba? For a sort of highlighted effect. So, yun lang. May konting ingat lang sa pagbe-blend. Kasi cream nga siya. Very easy na maghalo-halo lang or magpatong-patong lang yung product. And then, you end up with just one brown shade. So, yun. Okay. Next up, my Fit Me Blush On. Ayun. So, mga friendship, kayo, anong masasabi niyo tungkol sa pag-walk out?
Kasi ako talaga parang very... Tapos nakita ko pa yung yung video din ng pagsusorry ni Senator Bato. Sabi niya, after nung hearing, after nilang matapos, siya na rin yung nagpunta dun sa kampo ni Senator Tulfo to apologize. Kasi if let's say hindi nga nagustuhan, to apologize kasi hindi nagustuhan ni Raffy Tulfo, Senator Tulfo, yung way ng pag-conduct ni Senator Bato ng investigation. So, si Senator Bato pa yung nag-sorry, di ba? Siya pa yung nag-apologize. Siya na nga yung winock-outan. Siya na nga yung dinisrespect. But, that's very commendable naman kay Senator Bato. Kasi, siya yung nagpakumbaba to clarify things out with this senator na nag-attitude. Diba? Parang, my gosh. Hindi ko talaga alam bakit anong kinabibilib ng mga Tulfonatics kay Senator Tulfo. Kasi marami siyang nabibigay na ayuda sa inyo. Hanggang kailan niya kayo bibigyan ng ayuda para maging maganda ang buhay niyo? Yun. Tapos yun nga, parang proud ba kayo na yung representative niyo ganyan? Mahirapan lang ng konti sa issue mag-walk out na lang. Or kagaya nung dun sa Seafarers Act, medyo nahihirapan na siya ng konti. So, maglalatag na lang siya ng banig. Ganun ba yun? So, this is from O2O eyeliner. Diba? I mean, ba't naman ganun? And it's good thing din na yung sa pag-apologize si Senator Bato na binigyan niya rin ng parang konting suggestion si Tulfo na parang siguro I don't know kung anong tawagan nila but let's say parang pwede ka namang mag-request ng recess kung hindi mo na ma-contain yung emotion mo, and then sana nag-call ka na lang ng suspension muna and then recess tapos nag-usap silang dalawa, which is yun nga yung sabi ni Senator Bato na sana nag-request ka na lang ng recess tapos nag-usap tayo, tinanong mo ko kung saan ka ba nalalabuan kesa nag-walk out ka. So kumbaga hindi yun yung best course of action nung time na yon, which is diba, which is right. I mean, yan, as a senator, may puntos laki ng puntos ni Senator Bato for displaying, diba, professionalism. For me, in my opinion, that's a hit on the level of professionalism ni Raffy Tulfo. Ni Senator Raffy Tulfo. I mean, that's a hit. Obvious na obvious halata yung level of professionalism niya with the way na nag-act siya. Which is yung pag-walk out. Kasi diba, parang anong mabigat na reason mo para mag-walk out ka? Hindi mo matanggap yung sagot ng mga police? Ba't hindi mo matanggap? Again, ikaw ba yung nandun? Ikaw ba yung witness? Nakita mo ba yung pangyayari? Kagaya nga nung sabi nun sa live ni Attorney Libayan, yung isang tao doon nagre-rely lang dun sa kung anong nakalagay doon sa report. Kasi wala siya doon. So, si Senator Tulfo, ba't ka nagagalit? Bakit mo kailangang magalit? Nag-e-exhaust ka lang ng information. Diba? Bakit niya kailangan magalit? Bakit niya kailangan mag-walk out? Of all things, bakit mag-walk out yung course of action niya? Pwede mo siya tumahimik na lang muna. Hinayaan niya muna magsalita yung mga kung he was after really trying to
point out na nagsisinungaling yung mga tao doon. Hindi dapat hinayaan niya munang magsalita ng magsalita. Tapos tanong siya ulit ng tanong. Iba-ibayin niya yung line of questioning niya para malaman niya talaga kung nagsisinungaling or hindi. Kulang din siya sa style talaga eh. I don't know but for me, hindi rin talaga maganda yung style niya eh. Diyan yung makikita na talagang very limited lang yung knowledge niya. Knowledge and skills niya when it comes to dealing with people. I think, for me, in my opinion, and as an observation, I think ang kaya niya lang talagang ika-deal with ng mga klase ng tao is yung mga taong kayang-kaya niyang utusan or manduhan. Pero pag hindi na, based on do sa mga nakikita ko on how he deals with yung mga resource person sa mga Senate hearing, pag yung tipong yung resource person is klase ng taong hindi niya usually nakakaharap, na saan ba siya nasanay? Ano bang klase mga tao yung kinasanayan niyang makaharap dun sa programa niya? Di ba yung mga taong punong-puno lang ng mga kung ano-anong problema? And I think, pag nakaharap siya ng mga taong kagaya ng mga iba-ibang klaseng leaders or iba-ibang klaseng managers or iba-ibang klaseng mga head ng iba-ibang government agencies or mga iba-ibang departamento na ang training is mag-come up ng mga solusyon. Parang yun yung nakaka-clash niya ng mga klase ng tao. Basta yung hindi niya basta-basta mapapaikot or makokontrol or mamamanduhan na tao. Yun yung usually nakaka-clash niya. Based on my observation on what I see sa mga Senate hearing, parang ganun. So, ayun lang. Wait. Nagki-crease talaga yung eyeshadow. I'm not sure if you can see. Pero nagki-crease talaga siya kahit may primer. So, I'll try to put press powder on it to set it. So there, that's my 2 cents. Parang wala na akong masabi. Hindi pa ako tapos sa makeup ko. So anyway, yan. Diba, agree ba kayo na parang ganun si Senator Raffy Tulfo? Usually, ang mga nakaka-clash niya talagang mga klase ng tao is yung mga taong ang trabaho sa buhay is gumawa ng solusyon. I don't know, kayo ba? Naobserbahan nyo rin ba na ganun? Okay, so, saan na ba yung aking mascara, curler? Okay, tapos na ako. Actually, yun. Diba, sa tanang buhay ko, pag nanonood ako ng mga ganyang mga Senate something na yan, mga hearing na ganyan, siya lang yung si Senator Raffy Tulfo lang yung talagang nag-walk out na nakita kong nag-attitude ng ganyan right in the middle of questioning. Ano kayang gagawin nung ethics committee? Pero nung tinignan ko kasi yung sa Senate of the Philippines, parang member din ng committee ng ethics si Senator Tulfo. So, parang hindi mo alam kung paano siya. So, hindi ko alam kung paano siya
mapagsasabihan ng ethics committee. Very unbecoming talaga yung display of attitude niya na yun. Dapat normal na sa kanya yung ganyan, yung mag-uusisa ka talaga ng mga iba-ibang klaseng resource person. Hindi pwede yung resource person lang na gusto mong kausapin is yung madali mong yes no mo lang. Kasi hindi naman lahat ng tao ganun, di ba? So, yun. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa pag-walk out niya? Anyway, so this is my look for today. I kind of changed my hair color na. Medyo tiname down ko na siya. Inalis ko na yung pagkabalayage niya. So, my hair color that I put here, yung hair dye is yung from L'Oreal. It's chocolate ash or champagne ash. I'm not sure. Kakalagay ko lang kahapon. So, ito yung kulay niya. And it hasn't translated here yet. Kasi ito yung merong balayage dye. So, yan. I think, magsa-second coating ako. Second coating. Magsa-second application ako nung hair dye na nilagay ko. Because, yeah. Hindi siya masyadong pantay pa. But anyway, that's my 2 cents sa issue ng pag-walkout ni Senator Tulfo. And, I hope I was able to share something substantial sa inyo or whatever. But in any case, thank you for watching up to this point. I hope na appreciate niyo yung mga sinasabi ko dito or naintindihan niyo yung points ko. And I hope you can also share yours in a calm manner. You don't need to, hindi mo kailangang mura-murahin ako or something para lang masabi ko ano yung gusto mong sabihin. If you are going to come here and comment in defense of Raffy Tulfo, then do so. You're free to do so. And if you want to share something naman na against Raffy Tulfo, then you can also do so. My comment section is a free wall for you. Okay, so enjoy life. Thank you for watching again. Smile always. Bye-bye.